Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli ako si Emmanuel o Alejandre. Ito ang aking daily devotion ngayong December 14. And for today, ating pag-uusapan kung bakit sinabi ni Jesus na siya ang pintuan. And this relates to the topic of Jesus being the gate. Ngayon, ang weird, kapag ihahalin tulad natin yung ating Panginoon sa isang gate. But it's actually very meaningful, no? Because when Jesus declares himself as the gate, he means that he alone is the rightful entrance into God's salvation and the secure refuge of his people. So, halimbawa, kapag ikaw ay umuwi sa iyong bahay, kailangan mo munang dumaan sa gate. Iyon daw po si Jesus bago ka makapunta sa heaven, or kung kailangan or gusto mong makapunta sa heaven, you need to get through Christ. And in shepherding culture, no, sa pagpapastol, the shepherd himself would lie across the opening of the pen. Ibig sabihin, nakahiga siya doon sa mismong opening ng pen, nakapaligid sa kanya yung bakod, no? And becoming the gate. So si Jesus, he becomes the gate for us. And this emphasizes that access to life is found only through Jesus, and that God graciously calls and brings people into His fold through Christ. Sabi nga po sa John chapter 10 verse 7, therefore Jesus said again, very truly I tell you, I am the gate for the sheep. And yes, Jesus is the gate of the sheep. Ibig sabihin, sa isang pastulan, merong bakod na pumipigil sa mga sheep upang makalabas. At sa bakod na yon, kinakailangan nila ng papasukan at lalabasan. Hindi naman pwedeng nakakulong lang yung mga pastor sa isang lugar, no? And that is the role of Jesus. He becomes the gate na kailangan daanan ng mga tupa, or in this case, yung literal meaning is tayong mga tao, kailangan nating daanan, or si Jesus lang ang tanging pamamaraan upang tayo makapasok sa langit. Gaya ng ang pastol lang ang tanging paraan upang makalabas-pasok ang isang tupa sa pastulan, Jesus is the only way to salvation of the sheep. Tayo yung mga tupang yon. And isa pang napaka heartwarming fact, no, is that Jesus is the protection of the sheep against thieves. Talagang nakaka-amaze, Kasi hindi lang pala si Jesus yung siyang namamahala sa kung tayo ay makakalabas or makakapasok sa pastulan. Siya rin po ang nagpoprotekta laban sa mga external forces na nagkakaroon ng intention to harm us. In shepherding terms, in shepherding culture, yung mga maaaring makaharm sa tupa mo ay pwede rin namang akyatin yung bakod, Ngayon, yung mga sheep, hindi sila makakaalis sa bakod na yun. Pero yung mga evil forces, say for example, mga wild animals na agile, kayang-kaya nilang talunin yon or sirain, and yun yung pamamaraan nila upang i-harm yung sheep na yon. Pero, it's still the shepherd's job, while being the gate, to also protect those from the dangers of outside. And ganon din katulad ng sa mga tao. Kasi, marami pa ring temptation sa mundo. Lahat tayo victim of this so-called temptation. Lahat tayo nagkakaroon ng moments of weaknesses na para bang minomonopolize yung ating desires. Kasi, aminin man natin or hindi, napakarami talagang temptation sa mundo. Na akala natin magbibigay sa atin ng kasarapan, pero ang binibigay lang talaga nito ay trouble. And si Jesus po, yung siyang bahala sa trouble na yon. Kung ikaw nahihirapan kang labanan yung temptation ng sarili mo lamang, that's understandable. Kasi we are of corrupt nature. That's human nature, no? So, anong kailangan natin gawin? Lapitan natin si Jesus.
Siya ang ating pamamaraan, siya ang tanging makakatulong sa atin to fight that corruption, to fight that temptation, for us to be truly transformed away from that sinful human nature. Remember, stop following strangers. Instead, run away. You do not have the responsibility to entertain those that harm you. Kaya mong lisanin yung risk na yon. And what am I pertaining to? I'm pertaining to Satan's temptations. Stay away from Satan's temptations. Kapag naririnig mo na yung boses na gustong gawin yung bagay na to, gawin mo tong bagay na to, makakatulong to sa'yo, sasaya ka dito. That's the time that you seek out Jesus. Well, actually, no. Before that happens, you should already seek out Jesus. You should actively go towards the ways and teachings of God. Pero, especially within those times na ikaw ay natatempt, na kailangan mong humingi ng guidance sa Kanya. Stick with the flock of Jesus Christ. Tulad ng mga tupa sa isang pastol, sundin mo yung pastol mo. The shepherd is there to guide you and protect you. So, have faith in the shepherd of humanity, Jesus Christ. Yun lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat. Let us all give glory to God.